Praise God. Sige po, tayo po ay manalangin. Lord, we thank you. Dahil lang po namin sa umagang ito, kanina pa lang, narito ka na sa aming kalagitnaan. At alam po namin, may matindi kang gagawin sa oras na ito. Abba Father, nag-e-expect po kami ng mga matitinding bagay na nagmumula po sa aming Panginoong Yesus. Lord, ikaw po ang makita, i-anoint mo po ang aking labi, Panginoong Yesus, at wala pong ibang maparangalan sa aming buhay kung hindi ikaw lamang. Thank you, Lord. In Jesus' name, Amen. Praise God. Sige, malakas na palakpak para kay Lord. Praise God. So, ang ating rep po ay wala. Dahil meron po siyang mahalaga na inasikaso na ito rin naman po ay para sa atin. Kaya ako po ang naatasan ngayon. Kaya sabi mo sa katabi mo, humanda ka na. Praise God. Okay, sabi po sa ating text verse, sabi po doon sa Job 8:7. Okay, tama ba? Okay. So sabi po doon, maliit na bagay ang mga nawala mong kayamanan. Ano sabi? Maliit na bagay. Kung ihahambing ang sa iyo'y kanyang ibibigay. Kaya ang title po natin sa umagang ito ay Great Increase. Yan, sabi mo sa katabi mo, Great Increase. Amen? Sabi mo sa katabi mo, ngayon ang taon ng pagpaparami. Parang ang hina. Sige, sabi mo uli. Sabi mo, 2026 is the year of great harvest. Sabi mo sa tabi mo. Praise God. Sino excited? Ay magha-harvest siya ngayong taon na ito. Amen. So sabi po sa verse na yan, maliit na bagay ang mga nawala mong kayamanan. Okay, sino po dito ay mga may nalugi sila? O nawalan. Sabi ni Lord, maliit na bagay ang nawala mong kayamanan. Amen? Kaya huwag mo daw panghinayangan yung mga nawala sa'yo. Bakit? Maliit na bagay lang yon. Amen? Dahil may matitinding nakalaan sa'yo na ibibigay ang Diyos. Amen po ba? Ulit sabihin mo, great increase. Yan. So, sinearch ko po sa TU Google. No? Sabi po doon ng great increase, something has become significantly larger in number, size, level, or intensity. So, sabi mo sa katabi mo, kakaiba ito. Matindi ito. Amen? Kaya huwag mong panghinayangan, huwag kang panghinaan ng loob, no? Dahil marami ang nawala sa'yo. Akala mo lang yun marami. Pero sabi ni Lord, maliit na bagay. Amen? Huwag kang manghinayang, huwag kang panghinaan ng loob. Bakit? Pababawiin ka ng Diyos. Amen po ba? Sabi mo ulit sa katabi mo, ulit-ulit, great increase. Hanggat hindi ito pumapasok sa sistema ng buhay mo, huwag kang titigil. Sabi mo, great increase. Amen. Ito po ang lagi natin tatandaan. Kapag may taglagas, laging may tagsibol. Amen po ba? Kaya huwag kang panghinaan ng loob kung sa mga nagdaang araw, sa mga nagdaang buwan o nagdaang taon, taglagas ang nararanasan mo. Bakit? Kasi ngayong 2026, panghawakan mo at panampalatayanan mo, ito ang taon ng pagpaparami. Amen? Parang hindi naman kayo excited. Amen. Sabi mo ulit sa katabi mo, taon ng pagpaparami. Amen. Alam mo, pag sinabing taon ng pagpaparami, matindi ito. Amen. Maraming pagpaparami. Pagpaparami ng anak. Ay hinay-hinay lang naman ngayon naman pagka talaga tayo nakakaluwag, bakit hindi? 'Di ba? Maraming pagpaparami ngayon. Pagpaparami ng mga leader of leaders. Amen. Pagpaparami ng mga disciples ni Lord. Amen. Pagpaparami ng mga assistant pastors, ng mga pastors. Pagpaparami ng mga churches na mabubuksan. Amen? Alam niyo, pag sinasabi ko pagpaparami, pahina kayo ng pahina. Amen. 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 Ay, lalakasan naman ninyo. Alam mo, ang mga excited sa Lord, Amen. Masabi mo rin sa katabi, pagpaparami.
Ayan. Alam niyo po, gusto ko pagka ako ang nagsasalita dito, gusto ko may amen kayo. Parang buhay na buhay. Tingnan mo muna yung katabi mo, buhay pa ba yan? Umihinga pa. Amen. O, sabihin mo lang, kibu-kibu din naman pag may time. Di ba? Okay, ngayon, ito yung mga susi ng great increase. Dapat, siyempre, hindi naman tayo pwedeng yung basta tutunga nga lang. Dapat may gagawin tayo. Okay, ano to? Number 1. Katulad po ni Pablo. Ito po yung makikita natin sa John 21:3-23. Alam nyo, mahaba po yan. Sa bahay nyo na lang po basahin. Kukwento ko na lang po sa inyo. Yung time po na yan, si Pedro po ay mangingisda sila. Siguro naman, alam na nyo na yung kwento na ito. Pero napakaganda. Kahit alam na natin, pakinggan natin. Si Pedro po ay mangingisda sila. So, madami silang kasama. That time po na yon, nung sila'y mangingisda, magdamag na. Magdamag na. So, ibig sabihin, umaga at hapon, magdamag ng ngingisda, walang nahuhuli. No? Wala pong nahuhuli sila, Pedro. Pero, may isang tao na nagsabi, ang sabi sa kanila, ihulog mo sa kanan at may mahuhuli ka. Ano pong ginawa ni Pedro? Sumunod ng walang pag-aalinlangan sa Diyos. Yan po ang number 1 natin. Susi ng pagpaparami, ng great increase, sumunod ng walang pag-aalinlangan sa Diyos. Amen? Alam nyo, hindi po madali yun. Simula umaga hanggang hapon, magdamag silang nangingisda, walang mahuli. Tapos may magsasabi sa'yo, kasi that time, nung panahon na yon, hindi nila namukaan na ang nagsasabi sa kanila ay ang Panginoong Jesus. Pero ang ginawa ni Pablo, kahit hindi niya namukaan, kahit hindi niya nakilala na ang Panginoong Jesus pa rin yun, kahit ibang tao ang akala niya, sumunod pa rin siya na walang pag-aalilangan sa Panginoong Jesus. Amen? Kung ikaw kaya yun, susunod ka kaya? Ang tagal mo ng mangingisda, di ba? At alam mo na yung kalakaran ng pangingisda. Tapos magdamag, di ba? Nakabantay ka. Wala kang tulog, tas wala kang mahuli. Tapos may magsasabi lang sa'yo, ihulog mo sa kanan. Anong meron sa kanan? Di ba? Tapos nung hinulog nila, meron silang nahuli. Amen po ba? Hindi nila alam na ang Panginoong Jesus ang nag-utos sa kanila. Pero si Pablo sumunod ng walang pag-aalinlangan sa Diyos. Amen? Hindi siya nagtanong. Bakit ko naman ihuhulog sa kanan? Magdamag na nga akong nangingisda. So, ibig sabihin, pag magdamag siyang nangingisda, kanan at kaliwa, harap at likod, diba, hinuhulog nila ang lambat. Pero anong sabi? Ihulog mo sa kanan. Amen po ba? Kaya ikaw, kapag may pinapagawa sa'yo si Lord, o may ipinapagawa sa'yo ang leader mo, sunod agad. Amen po ba? Huwag ka ng tanong ng tanong. Bakit po ganito? Bakit po ganyan? Huwag ka ng tanong. Sunod agad. Sabi mo sa katabi mo, sunod agad. Amen. Bakit? Dahil sa pagsunod mo, andoon ang pagpapala. At sa pagsuway mo, nandoon ang pagpapalo. Amen. Anong gusto mo? Dalawa lang naman pagpipilian mo Pagpapala, pagpapalo. O syempre, lahat tayo pag tinanong gusto natin pagpapala. Amen po ba? Hindi alam ng marami, kapag may ipinapagawa sa iyo si Lord o ang leader mo, ito ay isang opportunity. Amen? Ito ay isang blessings. Amen? Tas tatanggihan mo yung blessing, ay, malaking sayang. Sabi mo sa katabi mo, malaking sayang. Amen? Di ba si Pablo, hindi po madali yung tayo niya. Isipin mo, magdamag, pagod ka na, nanguhuli ng isda, tas meron lang sa iyong isang tao na magsasabi, ihulog mo sa kanan. Diba? Alam niyo po, minsan dadalhin tayo ni Lord sa sitwasyong imposible sa iyo. Pero sa Diyos walang imposible. Amen? Dadalhin ka ni Lord sa mga mahihirap na sitwasyon na akala mo wala ng pag-asa.
Pero ang totoo, may pag-asa pa pala. Amen? Pero sa pagsunod mo ng walang pag-aalinlangan sa Diyos, ang malabong paningin ay nagkaroon ng linaw. Amen po ba? Sino gusto dito magkaroon ng linaw? Ang kanyang nilalakaran. Amen? Ang akala niyang walang pag-asa ay nagkaroon ng matinding pag-asa. Tandaan mo, kapag si Lord ang nagpagawa sa'yo, o si leader mo ang nagpagawa sa'yo, hindi ka mapapahamak. Amen po ba? Kaya sa tingin mo, kahit pa hindi mo maintindihan si Lord, di ba? Sabi si Ate Irene, ba sabi niya, mahal niya eh. Ganun talaga, mahal niya. Minsan tapos, sinabi sa kanya ni Lord, di ba, i-give up mo. Di mo maintindihan ngayon si Lord. Di ba? Pero sumunod ka ng walang pag-aalinlangan. Amen po ba? Si Pablo ganun din. May karanasan na talaga siya sa pangingisda. Alam niyo, ano siya eh, para siyang pro. Ibig sabihin nun ay sanay na siyang mangingisda. Bihasa na siyang mangingisda. Diba? Kasi isipin mo magdamag, diba? Magdamag, tapos walang nahuli. Pero may nagsabi lang, ihulog mo sa kanin. Inuulit-ulit ko po ito. Bakit? Ito po ay pagsunod ng walang pag-aalinlangan. Diba? Kaya kahit na may alam ka, kahit na mas mahusay ka pa, no? Mas piliin mo pa ring sumunod. Amen po ba? Diba si Pablo sumunod? Anong naranasan niya? John 21, verse 6. Ano sabi dito? Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo, sabi ni Jesus. Ihulog nga nila ang lambat at nang hilahin nila ito ay hindi nila makaya sa dami ng huli. Sabi mo sa katabi mo, great increase. Diba? Sa pagsunod ni Pablo ng walang pag-aalinlangan, isipin mo, great increase yun, kapatid. Bakit? Ay halos hindi na nila mahila. Diba? Sa dami ng huli. Sabi doon, pag nabasa yung buong verse na yon, ay muntik na daw lumubog dahil sa dami ng huli. Isipin mo, yung pagsunod ni Pablo ng walang pag-aalinlangan, ang kapalit, great increase. Amen. Diba? Sabi mo sa katabi mo, grabe ito. Matindi ito. Amen. At dahil sa katindihan, ito po ha, hindi lang si Pablo ang nagkaroon ng great increase. Pati mga kasama niya pinagpala din. Amen po ba? Sino ba yung mga kasama ni Pablo doon? Si Thomas na kambal, si Nathaniel na taga Galilea, mga anak ni Zebedeo, Sabadeo. Kasi syempre, English kasi Zebedeo. Sabadeo, no? At dalawa pang mga alahas. Mga alagad. Napunta ako sa alahas. No? Mga alagad. Isipin mo, pati yung mga kasama ni Pedro ay nakaranas ng great increase. Kapatid, kapag ikaw ay sumusunod walang pag-aalinlangan sa Diyos, hindi lang ikaw pati pamilya mo magkakaroon ng great increase. Amen po ba? Ano ang susi? Susi! Sumunod ng walang pag-aalinlangan. Amen po ba? Tulad ngayon. Ano sabi kanina ni Pastora Roan? First fruit, January 25. Alam nyo, hindi po madali ito. Mahirap ito, sa totohanan lang. Amen po ba? Ibibigay mo yung unang kita mo, buo, first fruit, pag sinabi. Mahirap po ito. Pero ano sabi ni Lord? Sumunod ka ng walang pag-aalinlangan. Amen po ba? Ano pa? May great increase kasi sa pagsunod. Amen? Ano pa? Sa tithes po natin. Sino po dito nagda-tithes na? Amen. Sino po? Nagda-tithes na. Hindi po madali din. Ibibigay mo ang 10% mo para kay Lord. Madali yan kapag maliit lang ang kita mo. Paano kapag thousands na yan? Kapag 100 na yan? Sino gusto dito nagda-tithes na ng 100,000? Ha? Amen. Tunay?
Mamaya, pag mayroon na kayong tithes ng 100,000, bigay ko ba ito? Lord, ikaw ba ito? Diba? Madali, pero mahirap kapag ka ito ay malaki na. Diba? May nabasa nga ako. Nabasa ko sa Facebook. Sabi niya, dati daw hirap na hirap siyang gawin ibigay ang 10% para kay Lord. Yung tithes daw niya. Pero sabi niya, sinubukan ko. Sabi niya, alam mo daw ano nangyari sa kanya? Lalo siyang binless ni Lord. Amen? Kaya ano sabi niya? Kaya huwag na nating questionin kung saang bulsa mapupunta ang tithes. Amen po ba? As long as we obey, sabi niya, we obey God, sabi niya, yung 10% ay para sa Kanya. Amen po ba? Kaya huwag mo din daw isipin na kaya ka magbibigay ng tithes mo para mabless ka. Hindi daw yon. Binibigay natin ang ating tithes because we obey God and everything will follow. Amen. Kaya huwag mo nang isipin. Kaya na ba napupunta yung tithes ko? Kay Pastora Mariba kasi laging maganda yung suot. Praise God. Diba? Hindi po. Aba, sabi niya. Basta sumunod tayo sa Panginoon. Amen po ba? Hindi po madali yan. Pero maniwala ka, sumunod ka ng walang pag-aalinlangan sa Diyos. At yan po ay kaya ko ipinapatotoo at sinasabi sa inyo. At malakas po ang loob ko kasi po ginagawa namin yan. Mahirap magturo nang ikaw mismo na nagtuturo ay hindi mo ginagawa. Pero kami po, for the glory of God, ginagawa po namin yan sa biyaya ng Panginoon. Amen po ba? Sige, praise God. Palakpakan po natin ang Diyos. Ano pa? Meron po akong kwento sa inyo. Alam niyo naman, pagka ako ay laging natayo, hindi ako pwedeng mawawala ng kwento. No? Kami po ni Reb, ay dito po kasi dati nagkaroon ng Project Solomon. Okay, sa mga bago, sino po yung nakakaalam ng Project Solomon natin na naging part nito? Yan. Yung po mga naging part na ito, increase ang ibibigay sa inyo ni Lord. Great increase po yan. Alam mo po, mayroon po tayong lupa sa Greenland. Sino po nakakaalam na may lupa tayo sa Greenland? Meron po binabayaran ang church doon. Yung po ay, hindi ako nagkakamali, ay 235 square meter. At tayo po ay bungad lang. Napakaganda po. At hanggang ngayon po ay binabayaran po natin yan sa Pag-ibig. Alam niyo po, nagkaroon kami ng Project Solomon noon. Yung pong ipinang-down po natin doon, yung po yung mga nakolekta nung nagkaroon po kami ng Project Solomon. For 3 years po iyon. Alam niyo po, challenge kaming dalawa ni Reb ni Lord na kami po ay magbigay sa Project Solomon. At alam po yan ng mga finance team po na every week ay kami po ay nagpapakaltas at nagbibigay ng aming Project Solomon. Alam niyo, for the glory of God, for 3 years, na ibigay po namin yung aming Project Solomon at kami po ni Reb ang pinakamalaki na naibigay doon. At alam niyo po nung nangyari yon, na challenge po kami ni Lord, hindi kami nagtanong kasi alam niyo po hindi basta yung presyo na binigay namin. Medyo masakit po talaga sa bulsa at masakit din sa panga. No? Ba't naman tayo napunta sa panga? Siyempre kakaisip, nakanganga ka eh. Maisip lang eh, no? Alam mo, masakit sa bulsa. Pero kailangan mo sumunod eh. Pag sinabi ni Lord gawin mo ito, kailangan mo sumunod. Amen? Alam niyo po ano nangyari? Balik sa amin. Nagtanim kami ng lupa. Kasi lupa yun eh. Project Solomon natin yun eh. During pandemic, ito matindi great increase to. During pandemic pa, walang mga hanap buhay ang mga tao. Pero kami ni Reb, bumibili ng lupa. Amen? Sabi mo, great increase. Amen? Ano yun? Nakabili po kami during pandemic ni Reb ng 3 lupa diyan sa Antipolo. Pagamat mga rights lang yun, okay na din. Kasi alam niyo si Reb ganyan Mahilig yan sumugal pagdating sa negosyo. Rights lang po yun, pero nakabili po kami ng 3. Ang isa po ay sa Baras, isa po ay sa Kabading, at isa po ay sa Tansa. Alam niyo po, for 5 years, makalipas ang 5 taon. Ito pa matinding increase doon. Sabi mo sa katabi mo, excited ka ba? Excited ka ba?
Ito po pagkalipas ng 5 taon, yung isa pong lupa namin ay naibenta namin. At alam niyo po kung magkano namin nabenta? Tumubo po kami ng doble. Sabi sa katabi mo, great increase. Sino gusto nun? Ay, sumunod ka na walang pag-aalinlangan sa Diyos. Dapat laging may gagawin. Amen po ba? Kaya po kami ngayon ay nakabili po ng lupa sa Batangas sa Kawungan. Kasi po yung pong pinabayaran po doon, ay doon naman po namin inilagay. Amen? Sino ulit gustong great increase? Amen. Sabi na iba, amen. Para mga labas sa ilong no? Ano pa? Ito pa. Alam mo, marami akong kwento sa inyo pagdating sa great increase Si Reb Ito. Sino nakakita kay Reb Ito? Nakakilala kay Reb Ito? Amen. Si Reb Ito, noong that time na yon, bibili sila ng sasakyan. Dahil ngayon, bibili sila. Ngayon, yung pambili nila, hindi pa kompleto. Hindi pa, kulang pa. Pero sinabi sa kanila ni Lord, magtanim ka sa 7 pastor. Kaya sabi niya, pambihira, Lord. Hindi pa kompleto ang pambili ko ng sasakyan. Tapos pinagtatanim mo pa ako. Sabi niya, wala siyang nagawa. Kailangan niyang sumunod sa Panginoong Yesus kasi sinabi sa kanya yun Amen? Alam niyo po ang ginawa ni Reb Ito. Nagtanim siya sa 7 pastor. At yung presyo po ay hindi rin basta. Kasi pag ikaw, si Lord ang nag-utos sa iyo, ay talagang masakit sa bulsa. Ibibigay mo, dapat ibigay kapag si Lord. Hindi magpapagawa si Lord sa iyo ng basta-basta lang. Pagpapagawa siya si Lord ng mga mahihirap na bagay dahil gusto niyang malaman sa mahirap na ito'y susunod ka pa din. Amen po ba? Alam niyo po, nagtanim si Reb Ito sa 7 pastor. Kahit kulang pa, pambili nila yun ng sasakyan. Alam niyo, nung nakapagtanim siya, nakabili siya ng sasakyan. Brand new. Alam niyo kung magkano? Yes, cash. Alam niyo kung magkano? 777. Amen? Sabi mo sa katabi mo, great increase. Amen? Alam niyo, walang imposible sa Panginoon. Amen? Bakit? Sa Kanya naman galing lahat ng bagay. Amen po ba? Ang titingnan lang dito yung pagsunod mo. Amen? Kung susunod ka ba ng walang pag-aalinlangan sa Diyos. Amen? Amen. Ano pa? Naalala ko pa. Alam niyo, pasensya na kayo, marami akong kwento. Gusto niyo lagi maraming kwento. Ganyan talaga mga pastor, dal-dal, maraming kwento. Diba? Parang hindi kayo mainip. Alam niyo pa, naalala ko doon. Wait lang. Naalala ko po noon. Kasi nung hindi pa ako pupunta, matagal na, ilang taon na, pagkwentuhan namin doon Ate Irene, ako po ay pupunta noon ng Japan. Hindi pa po nito, bago lang punta ako ng Japan. Nabisaan na ako. May visa na. Si Pastora Marie, may visa na. Hindi ako nakatulog, magdamag. Kasi excited ako, aalis na ako. Kompleto ng lahat, aalis na ako, ganyan-ganyan. Ngayon, pagdating ko sa airport, 5 kami. Pagdating ko doon, yung mga kasama ko nakaalis na, nakalusot na. Tapos ako lang mag-isa na iwan. Na-upload ako. Hindi ako alam mo, pagkatawag ko kay Re, pag sundo sa akin, lumbay na lumbay ako. Dati sunduin mo ako sa airport, di ako nakaalis. Lumbay na lumbay ako. Bakit? Kasi yung mga ilang taong ka nang di nakakapunta ng Japan, miss na miss mo kasi di ba kami po ay nagtrabaho doon. Kung kami po ay may gustong balikan talaga, bansang Japan. Ako po ay lumbay na lumbay. Hindi po ako lumalabas ng kwarto namin. That time, dyan pa ang kwarto namin sa taas. Lungkot na lungkot ako. Tapos iniisip ko, Lord, yung mga yun nakaalis, wala naman silang relasyon sa Diyos. Tapos ako pa yung pastora, ako pa yung hindi nakaalis, ako pa yung na-upload. Sabi ko talagang lungkot na lungkot. Alam niyo po, dumating yung mga ilang araw, ang mga buwan yata yun. Ayoko na may walang balak pumunta ng Korea. At gusto ko ngay lagi sa Japan. Yung pala, may great increase. Hindi ako pinatuloy ni Lord sa Japan. Yung pala ako pinatuloy sa Korea. Nung ako po ay nagkabisa ng Korea, binigyan ako ng multiple visa ni Lord sa Korea.
Amen. Bakit? Kasi po, that time na yon, kung pupunta ako sa Japan, pupunta lang ako sa pinsan ko. Mamamasyal lang. Noong time na yon. Sa Korea po, nung ako'y nagpunta, nagagamit ako ng Panginoong Hesus. Bakit? May church po tayo doon, kay Reb Gani. At nakakatuwa, no, pagpunta ko po doon, ay ako po ay binibigyan ng opportunity ng ating Reb para magturo po doon. Makapaglambat doon. Yung pala, iba ang purpose ni Lord. May great increase. Isipin mo, hindi ako natuloy. Single entry lang ako sa Japan. Nagkaroon ako ng visa sa Korea, multiple pa. As hindi lang yon. Ito pang matinding great increase. Ay, libre din ako sa bahay. Bakit? May mission house pinapagamit sa mga pastor. Diba? Antindi. Libre na ang tirahan, libre pa pagkain. Pag uwi, puno pa ang maleta. Sabi mo sa katabi mo, great increase. Amen. Ano yon? Pagkatapos nun, lumipas na uli ang mga ilang taon. Eto na, nag-apply uli ako ng visa sa Japan. Sa biyaya po ng Lord, nabigyan po uli ako ng visa. At dati ako lang mag-isang pumupunta. Ngayon kasama ko na si Reb. Ang visa po namin ay multiple din. Amen? Sabi sa katabi mo, great increase. Alam nyo pa, para kayong hindi masaya. Ano? Para hindi kayo masaya sa nangyayari sa buhay namin. Ano? Great increase. Sabi mo sa katabi mo, maging masaya ka naman. Amen? Alam nyo, pag ang pinag-uusapan natin ay great increase, dapat yung mga anak ng Diyos excited. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, may great increase ka ngayong taon na ito. Amen? Okay, ano pa? Wala nang kwento, tama na yon. Okay, number 2, susi, no? Susi ng great increase. Huwag matakot panindigan at tayuan ang kalooban ng Diyos. Amen? Bakit? Sumunod ka na rin lang, ay panindigan mo na. Amen po ba? Huwag yung may maranasan ka lang kaunti. Ay, ayaw ko na, Lord. Ayawan na. Diba? Dapat, anong mangyari, ano man ang mangyari, papanindigan mo si Lord. Amen po ba? Kaya ang Sunday, sino nung nakaraan Sunday ay absent? Ha? Kaya ang Sunday, kapatid, para ito kay Lord. Amen. Huwag kang papayag na ang Sunday ay absent ka. Amen. Tapos ano? Late ka. Amen. Sabi nga ni Daddy Bishop, noong nag-meeting kami, 2026 na, magbago ka na. Huwag ka nang pa-late-late pa. Amen? Huwag ka nang paalibay-alibay pa. Amen po ba? Dami kasing katwiran Huwag ka nang mga twiran, panindigan mo na lang si Lord. Amen? Bato-bato sa langit. Antamaan. Huwag kang umilag. Magbago ka. Amen. Ngayong taon na ito, wala nang mga pabebe. Amen po ba? Wala nang mga matatampuhin dito sa JA1 Kainta. Ay, ayun na naman si Pastora, nasabi na naman ang late. Late ako Praise God, magpasalamat ka. Diba? At sa susunod, alam mo na, hindi ka na malilate. Sino po ang late? May isang honest. Taas siya ng kamay. 'Di ba? Late siya. 'Di ba? Hindi ko po nakikita kung sino ang late. Hindi ko po kayo pinaparinggan. Pagpasensyahan niyo na. Wala po tayong magagawa. Ito talaga ang pinapasabi. Hindi ko po kayo nakikita kung sino po ang mga late. Pero praise God, may itinuturo sa atin ng Diyos. Amen? Ano po? Si Meshach po, si Sadrach at Abednego, ito po hindi na patinag. Pinanindigan talaga nila. Hindi sila natakot sumunod na panindigan ang para sa Diyos. Sino nakakakilala kay Meshach, Sadrach at Abednego? Amen. Ano po sabi sa Daniel 3:16-18? Ano po sabi diyan? Sinabi ni na Sadrach, Meshach at Abednego, mahal na Haring Nebukadnezar,
Wala po kaming masasabi sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin ninyong iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan. Kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos na sinasamba sa ribultong ginto na ipinagawa ninyo. Antindi, ano? Alam niyo po yung senaryo na yan, si Haring Nebukadnezar po kasi nag-utos siya. Kasi si Haring Nebukadnezar ay gumawa po ng isang Diyos-Diyosan, ng ribultong Diyos-Diyosan, no? So nag-utos siya, si Haring Nebukadnezar, ang sabi niya, ang gusto niyang sambahin lahat ng mga naroroon, lahat ng naroon sa lugar na yun o sa bansang yun, ay yung Diyos na kanyang ginawa. Itong tatlong ito, si Meshach, Shadrach at Abednego, sila lang tatlo hindi sumunod. Ano ang sabi dun sa verse? Diba? Hindi man po kami iligtas ng Diyos namin, hindi pa rin po kami maglilingkod sa inyo. Hindi man kami. Ibig sabihin niya kung hindi man, pero sigurado sila. Ano ibig sabihin? Gusto ni Haring Nebukadnezar na sa kanyang Diyos maglingkod. Pero yung tatlo na ito, walang takot na tinayuan at sumunod sa kalooban ng Diyos. Anong sabi ni Haring Nebukadnezar? Lahat ng hindi sasamba sa Diyos ko, ihahagis sa naglalagablab na apoy. Alam niyo ang ginawa ng tatlo na ito? Pinanindigan, tinayuan, buhay ang kapalit. Hindi natakot. Amen? Tanungin mo yung katabi mo, ikaw, payag ka ba? Buhay ang kapalit. Tingnan mo yung katabi mo uli. Payag ka bang handa kang mamatay dyan sa katabi mo? Sabi ni Sergeant, upo. Matindi. Diba? Handa ka? Diba? Dami ko may amen, no? Sunday nga lang, late ka pa, tapos handa mo ibigay ang buhay mo Hindi nga. Diba? Tatlong ito, handang ibigay ang buhay. Sipin mo, antindi. Ikaw, kaunting paso nga lang Ay, aray, absent ako, Lord, ang sakit. Lord, masakit yung katawan ko. Hindi mo na ako papasok. Puyat ako. Hindi mo na ako mag-church. Diba? Sila, buong-buo. Ihahagay sa naglalagablab na apoy. Ikaw natusok ka lang ng karayom. Di ka na nag-church. Sabi mo sa katabi mo, wala dito nun. Amen. Kaya mo bang ibigay? Natutuwa ako kay Lord. Dito lumalabas. Kaya mo bang ibigay ang buhay mo para sa Lord? Yes. Handa ka ba? Yes. Sige, magkakaalaman tayo sa Sunday. Titingnan ko kung sino ang late at wala. Sasabihin ko sa kanila, pag sumunod, ginagawa sasabihin ko, sabi mo, handa kang ibigay ang buhay mo. Tapos late ka, wala ka. Diba? Doon lang masusubukan mo na Sabi mo sa katabi mo, seryosohan na. Pag sinabing seryosohan, ayaw sabihin. Ganyanin mo. Sikuhin mo sa pangatlong ribs. Matagal lang. Matindi talaga si Sergeant, Amen? Huwag yung may kaunti lang tayong maramdaman. Alam niyo, wag lagi kasi nating sabihin na, Lord, maiintindihan mo naman ako. Ganun. Patatawarin naman ako ni Lord. Alam mo, minsan wag kang abuso. No? Minsan, alam mo tayo, may ugali tayo, manggagamit tayo kay Lord. Diba? Alam mo yun? Yung pagkatapos kang pagpalain, ay Lord, makuha ko lang ito. Susunod na talaga ako sa'yo, maglilingkod na ako sa'yo. Ibinigay ni Lord. Pagkatapos pa wala ka naman. Anong tawag sa'yo? Abuso, manggagamit. Diba? Sabi mo rin sa katabi mo, wala dito nun. Amen? Okay. Sabi mo rin sa katabi mo, increase. Amen po ba? Ano wala dito nung increase? sabi ko, great increase. Sabi niya, wala dito. I-cut mo yan. Cut mo. Praise God. Ano pa?
Eto na, may kwento uli ako sa inyo. Ang daming kwento na. May kwento ako sa inyo. Alam niyo pa, may isang magulang. May isang magulang. Pero ang tindi nun, Sadya, Sasadya Sadrax, Meshach at Abednego. Ang tindi, no? Sipin mo, grabe. Hulog ka. Grabe, no? Ayan ako makakaway na siya. Ito na, konti na lang. May papasarap pa eh. Ito na po ang kwento ko. Alam niyo po, may isang magulang. Yung magulang na ito, sino dito mga magulang na? Okay. Ako din po magulang. Hindi lang halata. Mukha lang akong dalaga. Pero magulang. 3 na po ang anak ko. Bigla po. Gumaganon pa si Pastora Marie. Okay. May isang magulang. Tapos yung magulang po na ito, siya po ay pastor. Lalaki po siya. Ngayon, itong isang pastor na ito, gumagawa po siya ng mga books. Kilala po siya. So, syempre, pastor, magawa siya ng mga books. Mayroon siyang isang anak na babae. One time, pumunta yung anak niyang babae sa kanya. Tapos sabi sa kanya, Tay, buntis po ako. Yan. Alam nyo, sabi ng tatay niya, hindi kumibo. Ang lakas na ngayon no? Hindi po kumibo yung tatay. Nag-isip. Tapos tumingin sa kanya. Sabi ng tatay niya sa kanya, nauna lang hindi kumibo. Tapos sabi sa kanya ng tatay niya, Anak, alam kong baka hindi na mabili yung mga books na ginagawa ko. Maaring mabawasan na yung nagtitiwala sa akin. Maaring hindi na rin ako sundin ng iba dahil sa nangyari sa atin na yan. Pero sabi ng tatay, pero hindi kita iiwan. Magkasama nating haharapin ang anumang pagsubok na meron ka. Anong nangyari? Yung ama, pinanindigan niya ang pagiging ama niya doon sa anak. Alam niyo, hindi po madali ito. Bakit? Kasi ang kapalit po dito, pangalan niya eh. Kasi masisira eh. Nabuntis yung anak niya ng walang tatay. Diba? Pero sabi niya, anak, magkaharap tayong lalabanan at lalampasan ang pagsubok na ito. Para po sa atin, di ba ang tatay natin ang ating Diyos na buhay? Pinaglaban ka niya. Amen? Tapos, sino po ba ang tatay niyo? Bukod sa tatay sa lupa. Dalawa lang ang tatay bukod sa lupa. Tatay na sa langit. Tatay, tsaka si tatay na taning. Ngayon, kung hindi si Lord ang tatay mo, sinong tatay mo? Di ba? Sino ang tatay dito? Si Lord. Si Jesus. Di ba? Bilang si Jesus Christ, ipinaglaban ka, pinanindigan ka pa, kahit maging sino ka man, nung panahon na yon, pinanindigan ka ng Diyos, pinaglaban ka, niligtas ka, binigyan ka ng buhay na walang hanggan, tapos ganun mo lang siya kadali pipitawan. Amen? Ang Sunday mo, hindi mo maibigay para kay Lord. Grabe ang ginawa ng sakripisyo ng Panginoong Hesus para sa'yo. Tapos hindi mo papahalagahan? Amen po ba? Pinanindigan tayo ng ating Panginoong Hesus parang katulad ng Ama. Kahit anong mangyari, hindi tayo binitawan. Kaya pahalagahan naman natin ang ating Panginoong Hesus. Ipaglaban mo naman siya. Panindigan mo naman ang ating Panginoong Hesus. Amen? Huwag ka naman sa kaunting bagay, susuko ka na. Amen po ba? At biglang tumahimik ang lahat. Amen? Alam niyo po, hindi madali ang buhay Kristiyano. Amen po ba? Marami po tayong pagdadaanan at mararanasan. At kung nakikita niyo po kami ngayon, marami po kaming pinagdaanan at naranasan. Pero sa biyaya ng Panginoong Hesus,
nanatili lang po kami na gawin at tayuan ang kalooban ng Diyos. Amen po ba? Kasama po sa laban ng buhay yan, ang mga nararanasan po natin ngayon. Pero ito lang po ang tandaan natin. Lahat ng nararanasan po natin ngayon, panandalian lang yan kumpara sa habang buhay na kapag ipinaglaban mo ang Diyos, ay kasama mo siya sa kanyang kaharian. Amen po ba? Anong nangyari dun sa tatlo? 'Di ba? Hindi sila sumamba sa mga sa Diyos na na gustong sambahin ni Haring Nebukadnezar. Ipinaglaban nila, pinanindigan nila ang Panginoong Hesus. Ano pong nangyari? Nagkaroon ng great increase. Bakit? Nung pong sila ay inihagis, alam niyo yung naglalagablab na apoy, ay pinainit pa daw ng mas mainit. Kasi nagalit nga si Haring Nebukadnezar. Alam niyo po, nung hinagis sila, nakita ni Haring Nebukadnezar sa loob ng apoy, 3 lang sila, naging 4. Sabi mo sa katabi mo, increase. Di ba? Meron nang naging great increase. Dati silang 3, 4 sila. Di ba? Kaya alam mo, sabi mo sa katabi mo, grabe ito. Amen? Ay pinag-utos ni Haring Nebukadnezar, itong 3 na ito nanindigan sa Panginoong Hesus. Hindi po sila natupok ng apoy. Ano po ang sabi? Sa Daniel 3:29. Ano po sabi dito? Kaya ipinag-uutos ko, sino man mula sa alinmang lahi, bansa o wika na magsasalita laban sa Diyos ni Sadrach, Meshach at Abednego, ay papatayin at ang kanilang bahay ay wawasakin. Walang ibang Diyos na makapagliligtas sa tao tulad ng ginawa ng kanilang Diyos. Ano pong nangyari that time na yun? Si Haring Nebukadnezar ay naniwala na talagang ang Diyos na sinasamba ng 3 na ito ay buhay at makapangyarihan sa lahat. Amen? Anong nangyari doon? Great increase. Bukod sa naging 3, naging 4 sila. Anong nangyari? Pinag-utos ni Haring Nebukadnezar sa buong bayan na yon na walang ibang sasambahin kung hindi ang Diyos lamang ng 3 na ito. Amen? Great increase. Dati lang silang 3 tumatayo na gusto ang sambahin ang Panginoong Hesus. Ngayon, yung buong lugar na iyon, pinag-utos ni Haring Nebukadnezar ay ang sasambahin lamang ay ang Diyos ng 3 na ito. Sabi mo sa katabi mo, great increase. Di ba? Dumami sila. Amen? Kapag ka ikaw, hindi ka natakot na panindigan at tayuan ang kalooban ng Diyos, may great increase. Amen po ba? Sabi mo ulit sa katabi mo, great increase. Amen. At hindi lang ito. Hindi lang ikaw ang maliligtas. Pati buo mong sambahayan maliligtas. Great increase eh. Amen po ba? Susi ng great increase, huwag matakot manindigan sa kalooban ng Diyos. Ano pa nangyari? Daniel 3:30. At sina Sadrach, Meshach at Abednego ay itinaas niya sa tungkulin sa lalawigan ng Babylonia. Na-promote sila. Great, yes. May promotion na nangyayari kapag ikaw ay naninindigan sa Diyos. Amen? Kaya kung ayaw mong ma-demote, huwag mong ipagpalit ang Diyos. Amen po ba? Siyempre lahat tayo gusto promotion. Amen? Sumunod ka ng walang pag-aalinlangan sa Diyos. Tayuan at panindigan mo ang kalooban ng Diyos. Amen? Number 3, bibilisan ko na lamang po at Pastor Otep ay baka tumalon-talon uli sa likod. No? Number 3, huwag aalis sa poder ng Diyos. Amen? Alam mo bang lahat ng tumalikod at umalis sa kalooban ng Diyos ay napahamak? Meron ba kayong nabalitaan na tumalikod sa Diyos, umalis sa kanyang poder na napabuti? Wala, di ba? Lahat ay napahamak. Katulad po nino, yung alibughang anak. Ito po ay makikita nyo sa Lucas 15:11 to 24. Hindi ko na rin po babasahin dahil mahaba po yan. Basahin nyo lang po sa inyong mga bahay. Lucas 15:11 to 24.
Ano po yung nangyari dito sa senaryo na ito, na doon sa alibughang anak? Yung anak po niya, ay buhay pa yung tatay niya, kinuha na niya yung mana. Alam kong alam na ninyo yung kwentong ito, pero wala po kayong magagawa, gusto ko ikwento uli. Di ba? Kinuha po niya yung mana, buhay pa yung, saan ka naman nakakita? No? Buhay pa yung magulang mo, ikukuhanin mo na yung mana mo. Di ba? Itong alibughang anak na ito, kinuha niya. Tapos binigay naman ng tatay. Mabait yung tatay eh. Ngayon, nung nakuha na nung anak na ito, yung alibughang anak, yung kanyang kayamanan, nilustay lang niya. Naubos ang pera ng taong ito. Simot. Walang natira. Alam niyo, naisip niya, wala na siya eh. Wala siya kahit na ano. Naisip ng anak na ito, babalik na lang ako sa aking ama. Alam kong ako'y nagkasala sa kanya. Alam niyo ano nangyari? Bumalik yung alibughang anak sa kanya. No? At nung pagbalik po nung anak sa kanyang ama, isipin mo, wala ka ng pera. Ubus na eh, nilustay niya eh. Simot na. Pero nung bumalik siya sa kanyang ama, ay daig pa ang tumama sa loto. Bakit? Kasi nung bumalik siya sa kanyang ama, nakita siya nung ama niya, patakbo siyang pinuntahan. At anong sabi ng kanyang tatay? Ibigay ang singsing. Diba? Bigyan ng mamahaling balabal at sandalyas. Ipagpatay ng mga matatabang guya. Diba? Isipin mo, walang-wala ka, simot na simot ka na. Pero nung bumalik ka doon sa ama, daig mo pa ang tumama ng loto. Diba? Great increase yun. Diba? Yung pagtanggap na lang sa'yo ng tatay mo, great increase yun. Bakit? Hindi lahat ng magulang tatanggapin ka. Meron ngang ibang magulang eh. Bahala ka sa buhay mo. Lalayas-layas ka. Gagawa ka ng hindi maganda. Bahala ka. Meron pong ganyan. Bahala ka sa buhay mo. Pag tinanggap kita, baka yung natitira ko pang mga kayamanan, ubusin mo pa. Diba? Yung tatay niya, yung pagtanggap sa kanya, yung pagtakbo na yon, no? Great increase na yun. Tapos matindi pang great increase. Nung tinanggap siya, ikaw na parang tumama sa loto. Binigyan ka pa ng damit, sing-sing, diba? Sandalyas. Eh walang-wala ka, simot ka na. Sabi mo sa katabi mo, great increase. Amen. Sinalubong ng tatay. Diba? Kaya ikaw kapag umalis ka sa poder ng Diyos, no? Hindi ka mapapahamak. Ano? Sabi ko, para umalis ka, hindi ka mapahamak? Para mali. Pag umalis ka sa poder ng Diyos, mapapahamak ka. Pati tuloy ako nalito na, mapapahamak ka. Pero pag ikaw nanatili sa poder ng Diyos, sasalubungin ka ng matitinding increase. Amen. Ng mga blessing. Amen. Tuntua naman si Mabel eh. Amen po? Kaya huwag mo nang tangkaing pang umalis sa poder ng Diyos. Amen. Huwag mo nang tangkaing pang umalis sa JA1. Kainta. Diba? Diba? Bakit? Kasi kaya ako aalis dyan sa church na yan. Ganito kasi si sister. Ganito kasi si brother. Diba? Huwag kang tumingin sa kapwa mo. Huwag mo kaming tingnan. Kasi bakit? Kahit anong gawin mo, may makikita ka at may makikita kang mali sa amin. Huwag ka rin aalis sa church na ito kasi bakit? Kasi lahat ng mga church walang perfect. Lahat may pagkukulang. Amen po ba? Hindi ka nagpunta dito sa church para kay sister, kay brother. Hindi ka nagpunta para sa amin. Nagpunta ka sa church para kay Lord. Kaya huwag mong tingnan yung kamalian ng kapwa mo. Amen po ba? Huwag kang aalis sa church. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. May katabi mo. Perfect ba yan? Ha? Iba hindi. Kaya kahit anong gawin mo, may makikita kang mali. Kahit sa mga magkakapatid sa pamilya, di ba? Alam mo bakit sila? Ang tatangos ng ilong ng mga kapatid ko. Tapos ako, parang dinaalan ng pison.
Di ba? Ganun talaga. Nilikha kang unique ni Lord. Di ba? Wag, kaya wag ka na magtaka. Walang perfect. Kahit sabihin ninyong maganda si Pastora Marie, tsaka gwapo si Re. Di ba? May ganun pa eh. Hindi ako perfect. Bakit? 5'6" nga 5'6" nga yung lakad ko. 5'2" ba? 5'2" nga yung lakad ko eh. Di ba? Hindi pantay. May makikita. 5'7". Hindi pantay. May makikita kayong hindi perfect sa akin. Mukha lang akong perfect. Ano ba kayo? Joke lang. Di ba? Wala kayong makikitang church na perfect. At kaya hindi ka nag-church, hindi ka dahil nag-church dahil sa mga tao. Nag-church ka dahil kay Lord. Kaya sa Kanya ka tumingin. Amen? Kaya kung nasaan ka, huwag ka nang aalis. Kasi baka mamaya sa pag-alis mo, mapahamak ka pa. Katulad ng alibughang anak. Amen? Anong nangyari? Napahamak. Church, mga kapatid, nandito po tayo sa church na ito para magsuportahan. Nandito po tayo sa church na ito para magtulungan. Amen? Hindi sagot ang pag-alis dahil sa pag-alis mo, hindi mo alam ang mangyayari. Amen po ba? Tandaan po natin, hindi po tayo magkakalaban dito. Magkakakampi po tayo dito. Sabi mo sa katabi mo, kakampi kita. Kakampi. Hindi tayo magkakalaban. Amen? Dapat sama-sama nating gawin at pagtulungan ang kalooban ng Diyos. Amen? Sabi mo sa katabi mo, walang aalis. Di ba? Manindigan ka sa poder ng Diyos. Amen po ba? Ano ang dapat mong gawin? Ipagamit mo anumang meron ka para sa Lord. May talent ka? Pagtulong-tulong. Paggamit mo. Lapit ka dito sa mga worship team. Diba? Kasi the more na pinapagamit mo ang talent mo, the more kang huhusay. Pastora Jeanette, kilala nyo? Diba? Dati hindi po yan kaganong ka-anointed magpakanta. Pero ngayon, diba? Bakit? Pag pinapagamit sa Panginoon, gumaganda pa. Ito mo sa Pastora Junet, gumaganda kaya tuloy nakapag-asawa agad. Yeah. Diba? Dinadagdagan ng Panginoong Jesus. Huhusay ka. Ano man ipagamit mo sa Diyos. Amen? Pinagamit mo yung sasakyan mo, yung bahay mo. Sige lang. Pinagamit mo ang buhay mo, sige lang. Bakit? Lahat yan pagmamay-ari ng Diyos. Amen. Amen po ba? At lahat po yan walang sayang. Kasi lahat ng ginawa mo, ikaw pa rin ang magbebenepisyo nito. Ikaw pa rin ang pagpapalain ng Diyos. Amen. Amen po ba? Diba? Ang mapagkatiwalaan sa maliit ay mapapagkatiwalaan sa malaki. Amen. May great increase. Amen? Kapag napagkatiwalaan ka, kapag ka narito ka na at hindi ka umalis sa poder ng Diyos, may great increase. Amen po ba? Kaya papasok talaga dito, hindi mawawala talaga ang Matthew 6:33 eh. Seek ye first lagi. Amen? Unahin mo lagi ang Panginoon at lahat ay pawang idaragdag sa inyo. Amen. Amen po ba? Muli mga kapatid, ang challenge po sa atin ni Lord, mapagkatiwalaan tayo ng Panginoon sa lahat ng mga bagay na meron tayo. At ang susi ng great increase ay yung tatlo po na yan. Isa po yan sa dapat nating gawin. Amen po ba? Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Praise God. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Sa oras pong ito, pikit po natin ating mga mata. Sa oras pong ito ay lapit tayo sa Panginoon. Ang mensahe ng Panginoon ay
lahat tayo narito ay gusto niyang pagpalain. Ngayon, hilingin mo sa Panginoon na lahat ng ipinagkatiwala sa iyo o ipagkakatiwala pa sa iyo ay maging mabuting katiwala ka. At lahat ng ito ay magamit mo lamang para sa kanyang kaluwalhatian. Sige, lapit sa Panginoon. Gusto ng Lord ngayon, makaranas ka ng great increase ngayong 2026. At naniniwala ako lahat dito, makakaranas ng great increase. Thank you, Jesus. Sige, hilingin mo sa Panginoon na maging tapat ka sa Kanya hanggang sa huli. Na magampanan mo yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Kaya lapit sa Lord. Huwag kang papayag na hindi ka makalapit sa Panginoon ngayon. Kasi may nakahandang great increase sa buhay mo. Sabi sa awit na yan, ipagkatiwala mo lahat sa Lord. Kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Yes, Jesus. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Yes, Lord. Salita mo ang tanging sandigan ko. Ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. At kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Sige, sabi mo sa Panginoon, magkaroon kayo ng deal ni Lord ngayon. Isuko mo sa Kanya muli ang buhay mo. Sige, suko. Suko mo uli kay Lord buhay mo. Suko. Kasi may gustong magandang gawin ang Diyos sa'yo. 2026, may matinding pagkikilos ang Diyos sa buhay mo. Sige, isuko mo muna kay Lord. Suko mo uli. Suko. At kapag sinuko mo na ang buhay mo sa Diyos, siguraduhin mo na susunod ka na sa Kanya. Siguraduhin mo na paninindigan mo siya. Sige, magkaroon ka ng deal kay Lord ngayon. Kasi may nag-iintay sa yung great increase. Magkaroon kayo ng deal ni Lord. Kapatid, walang bagay ni hindi kayang gawin ang Diyos sa buhay mo. Lahat ay kaya niyang ibigay sa iyo. Sige, lapit, suko. Ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Kung ikaw ngayon ay nakasuko na sa Panginoong Jesus, totally alam mo na susunod ka talaga sa Panginoong Jesus. This coming ngayong 2026,
Nakipag-deal ka kay Lord na yung susi ng great increase ay susundin mo. Nakipag-deal ka kay Lord. Kaya sa oras na ito, kapatid, inaanyayahan kita sa unahan para humakbang, para iparanas sa'yo ng Lord ang great increase. Sige kapatid, inaanyayahan kita sa unahan para kapag nakapag-deal na kayo ni Lord, ha? Pag nakapag-deal kayo ni Lord na ang susi na yan ay susi mo sa biyaya ng Diyos. Nakapag-deal kayo ni Lord, punta ka sa unahan, kapatid. Siguraduhin mo lang na yung deal mo kay Lord ay bibiyayaan ka niya na masulot mo yan. Sige. Sige, punta. Hakbang na kaya mong gawin ang ipinapagawa sa iyo ng Diyos. Decide ka na ba? Decide ka? Kapatid, kaya ba hindi ka makapunta sa unahan kasi hindi ka makapag-design? Hindi ka makapag-design? Kapatid, gusto ko sabihin sa iyo, yung pagpunta mo, yung paghakbang mo, may gagawin ang Diyos. Hindi ka man sigurado, pero sa ginawa mong paghakbang, sa ginawa mong pagpunta sa unahan, ipinapahayag mo sa Kanya na, Lord, tutulungan mo akong magawa ko ito. Amen? Sige, punta ka sa unahan. Ito ay takda ng paglapit mo, paghakbang mo sa Panginoon. Kasi baka mamaya kaya ka hindi pumupunta kasi alam mo hindi mo kayang sunodin yung tatlo na ito. Pero Lord, yung paghakbang mo, yun ay pananampalataya mo na hindi mo talaga kaya sa sarili mo. Pero kaya ni Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Yes, Jesus. Mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Abba, Father, lahat po ng mga nasa unahan na ito, even Lord silang nasa likod, Lord, great increase. Binuksan mo ang durungawan ng langit upang ibuhos ang saganang pagpapala sa kanilang mga buhay. Kasabay nito, Lord, great increase sa kanilang mga espiritual na buhay. Lalo silang mapapalapit sa iyo. Wala na pong mawawala. Wala na pong aalis. Bagkus, Lord, kami pararamihin mo pang lubos. Lord, meron dito magkakaroon ng sariling bahay. Magkakaroon ng sariling sasakyan. Matindi yung pabor. Makakatapos ang kanilang anak na hindi sila nahihirapan sa pagtutuition fee. Great increase. Maraming nabubuksang mga negosyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Great increase sa kanilang mga pag-uugali, Lord. May binabago ka. May natatapyas. Kasabay ng pagtapyas nito, Lord, may matinding great increase na nangyayari sa kanilang buhay.
sa unahan, maging nasa likod. Great increase. Pinag-aapoy mo kami sa paglilingkod sa iyo. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Lord, maraming salamat. Tulungan mo po kami na yung mga susi na ito ay magawa at masunod po namin ng may katapatan. Hindi po namin ito kaya, Lord. Pero dahil sa tulong mo, ito po ay magagawa po namin. Abba Father, maraming salamat. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Thank you.